Matagal ko nang pinag-uusapan ang mga panganib ng Islam sa loob ng halos isang dekada. Nakikipag-debate ako dati sa mga Islamista na mayabang na ipinagtatanggol ang mga gawaing Islamiko, tulad ng pag-aasawa ng bata, pambubugbog ng asawa, pagtapon ng mga homosexual mula sa bubong, pagpatay sa mga tumalikod sa pananampalataya, o kahit mga sumasalungat sa Islam. At dati kong iniisip, bakit hindi nababahala ang mas maraming kanluranin tungkol dito? Well, tinatanggap nila ito. At palagi kong alam na sa huli, mas marami at mas maraming tao ang magigising sa katotohanan ng Islam. Dahil hanggang sa puntong ito, hayagan at mayabang lang na ipinapakalat ng mga Muslim ang kanilang mga pananaw, iniisip na ang Islam ang solusyon. Kaya nga sinasabi ng mga Muslim na papasok ang Islam sa bawat tahanan dahil tunay silang naniniwala doon. At sa ikinainis ng mga tulad ko at na iba pang kritiko ng Islam, kadalasan ay mga Kristiyano sila at ang ilan ay dating Muslim. Alam kong darating ang panahon na magbubunga rin ang aming pagsusumikap at sa tingin ko dumating na ang panahong yon. Sa palagay ko, mas marami ng tao ngayon ang pinag-uusapan ng Islam kaysa dati. At hindi sa magandang paraan. Meron kang mga karaniwang kaliwang nagpapatawa, nagtatanggol at pinagtatakpan ang mga Islamista. Pero hindi lang sila ang gumagalaw dito. Tingnan mo itong tweet ni Representative Andy Ogles. Ang mga Muslim ay walang lugar sa lipunang Amerikano. Kasinungalingan ng pluralismo. Hindi naman nila sinasabihan tungkol sa ibang hindi mapanlabang kultura. Pero ang mga Muslim ang dahilan kung bakit mas dumarami ang nagiging kontra sa multiculturalism. At may mga mabuting dahilan para dito. Ikaw ay tatawaging racist o bigot o ikaw ay mauubos. Pumasok na ang Islam sa ikalawang yugto ng pagdomina sa kanluran. Hanggang ngayon, puro salita lang sila tungkol sa gusto nilang gawin sa Amerika. At kailangan kumilos ang mga Amerikanong Muslim ng ganito at baguhin ang ugnayan na yon. Pero hindi natin magagawa yon kung puro nasa kalsada lang tayo. Kailangan nating mapunta sa loob ng Kongreso. Kailangan nating mapunta sa mga newsroom. Kailangan nating mapunta sa mga silid-aralan. Kailangan nating mapunta sa mga libro. At kailangan nating mapunta sa mga korte at sa husga ng publiko. Para magawa yon, kailangan nating maging organisado at kailangan nating maging magaling magplano. Kailangan nilang maging magaling magplano. At magagaling nga silang magplano. Ito ang hayagan nilang sinasabi. Hindi namin sinasabi na nandito ang Islam para lang mabuhay. Alam mo yun, para magkisama sa iba't ibang relihiyon at lahat tayo ay magkahawak kamay at maging magkaibigan. Ang relihiyong ito ay ipinadala para mangibadaw sa mundo. Ipinadala ito para maging nakahihigit, para patayin ang liwanag ng bawat ibang relihiyon at maging higit dito. Pero hindi kami nahihiyang sabihin ito. At hindi namin nakikitang dapat kaming mahiya sa pagsasabi nito. Na ang relihiyong ito ay ipinadala para mangibabaw, para burahin, alisin ang bawat ibang relihiyon. Talunin ito, maging nakahihigit dito, upang iwanan ng mga tao ang bawat relihiyon at tanggapin ang Islam. At kung kinakailangan ng pakikipaglaban para makamit ito, kinakailangan ng pakikipaglaban para makamit ito. Dahil ang pinakadakilang layunin kung bakit ipinag-utos ang jihad ay upang gawing pinakamataas ang salita ni Allah at gawing pinakamababa ang salita ng mga hindi naniniwala. Kaya't halos 2 dekada nang sinasabi ng mga Muslim ang mga bagay na ito. At ang kanilang unang proyekto ay medyo nagtagumpay sa UK at lalo na sa Europa. Sa Pransya, sa kasalukuyan, mayroon talaga silang planong militar sakaling magkaroon ng Islamikong separatistang insurhensiya sa Pransya. At sigurado akong kailangan na ring magplano ng ibang mga bansa sa kanluran para dyan. At ang pinakapangit at pinakamalupit na bahagi nito ay makikita sa Amerika. Pero tingnan mo ulit ang tweet na ito. 27 milyong views. Ang 27 milyong views sa Twitter ay nangangahulugan na daan-daang milyong tao ang makarinig ng menseng ito. Hindi lang direkta sa Twitter, kundi pati na rin sa iba pang mga paraan. Dahil sa Twitter, nakukuha mo ang mga opisyal na pahayag ng mga makapangyarihang tao. Ang kanluran at ang hindi Muslim na mundo ay nasasaksihan ng tuluyang pagbagsak ng kanilang katutubong kultura. Nakikita nilang nangyayari sa mga kalsada. Nakikita nila kung paano nagiging mga getong Islamiko ang kanilang mga bayan at lungsod. At kailangan mong tingnan ito mula sa pananaw ng Islam. Isipin mo na ito sandali. Ang kanluran ay namamayani sa mundo sa loob ng mahigit 150 taon. At kung palalawigin mo pa ng 100 taon, nung nagsimulang mangibabaw ang kanluran sa mundo, ang Islam noon ay isang makapangyarihang puwersa sa mundo. Mayroon itong kapantay na katayuan sa pandaigdigang kapangyarihan. Ngunit simula noong huling bahagi ng ika-17 at ika-18 siglo, nagsimulang mapailalim ang Islam. Nawala ang kapangyarihan at impluwensya nito. Isipin mo, sa nakaraang 1,200 taon, ang Islam ay namayani hindi lang sa paligid nito, kundi pati na rin sa kanluran. Ang mga kaharian sa silangang Europa ay naging mga basalyong estado ng mga Ottomano. Umabot ang Islam hanggang Espanya at pagkatapos ay naitaboy sila pabalik. Pero sila pa rin ang namayani sa gitnang silangan at hilagang Aprika
hanggang sa nagkaroon ng renasimiento at reformasyon ng kanluran. Ang rebolusyong siyentipiko at syempre ang rebolusyong industrial. At pagkatapos, hindi lang nagsimulang lumaban ang kanluran laban sa Islam, kundi nagsimula na ring mangibabaw sa mundo ng mga Muslim. Sinimula ng Pransya, Britanya at iba pang mga kapangyarihang Europeo ang pananakop sa mga lupain ng Islam. Napahiya ang Islam. At ang huling pako sa kabaong ng Islam ay pinako noong 1918 nang matalo ang Imperyong Otomano at ito ay tuluyang nagkawatak-watak. Ngayon, isipin mo lang ito. Noong 1918, doon talaga pumasok ang mundo sa panahon ng mga estado-bansa. Naniniwala ang mga Muslim na ang ideyang ito ay pinakilala upang hatiin ang kalipato, upang pagwatak-watakin ang mga Muslim. Sa halip na magkaroon ng isang malaki at matatag na Islamikong kalipato, ngayon ay may maliliit na estado-bansa na hindi kayang magkaisa laban sa kanluran. Kung totoo man yun o hindi na mahalaga. Ang mahalaga ay napahiya ang Islam. Wala nang malaking impluensya ang Islam sa mga pandaigdigang usapin, kahit mula pa noong 1918. Ang bagong kaayusan ng mundo ay maingat na idinisenyo ng kanluran. At ang Islam, sa kauna-unahang pagkakataon mula nang ito'y nagsimula, ay wala talagang naging boses kung paano natin dapat pamahalaan ang ating mundo. Ang China ay tumutukoy sa ika-19 na siglo hanggang sa pag-angat ng CCP. Tinutukoy ng China ang panahon mula 1850 hanggang 1950 bilang siglo ng kahihiyan. Sa totoo lang, ang nakaraang siglo ay naging siglo rin ng kahihiyan para sa mga Muslim, para sa mundo ng Islam. Wala silang naging boses dito, pero may nangyari. Naging masyadong sibilisado ang kanluran. Patuloy nitong ginagawang mas liberal ang sarili. At pagkatapos, ay nagbukas ito sa ideya ng multikulturalismo o pluralismo. At binuksan ito ang pinto para sa Islam. Ang Islam na hindi nagawang sakupin ng kanluran sa pamamagitan ng kanilang militar, ay nagsimulang magtatag ng presensya sa puso ng kanluraning sibilisasyon sa pamamagitan ng imigrasyon. At hindi makapaniwala ang mga Muslim sa kanilang swerte. Tingnan mo ito. Itong daang taon ng aming pagsubok na sakupin ng Europa sa pamamagitan ng dahas ay nabigo. May ginawa silang mali, sobrang mali. Maraming taon nilang sinubukan sakupin ang Europa sa pamamagitan ng mga digmaan. Puro digmaan lang. Ito ang banayad na Islamikong pananakop sa kanluran. Sa madaling salita, kami kung ano ang Islamiko, at muli ako ay isang ortodoksong Muslim. Yung hindi namin nagawa sa nakaraang, sabihin na natin, 20 taon na iyon ang kanluran, na ang gumagawa nito para sa amin ng libre at sila pa ang nagbabayad para dito. Pinayagan sila ni Allah na umasa sa mga di mananampalataya para mabuhay habang sinusupil nila ang mga ito. Kaya nagkaroon to ng parang parasitikong pag-uugali kung saan maaari silang mabuhay mula sa bansang tumatanggap sa kanila, na ang layunin ay tuluyang puksain ang kulturang tumatanggap sa kanila at palitan ito ng Islam. Sinasabi na nila mismo sa iyo kung anong mga plano nila. Literal na literal. Walang hiya. Magkakaroon ng mga uri ng kompromiso. Hindi mo ba maintindihan na pangmatagalang layunin ito dito? Ngayon, ito ay sa UK, at ang UK ay ibang usapan gaya ng sinabi natin dahil 6% ng bansa ay Muslim sa kabuuan. At ibang-iba talaga ang laro. Ang UK ay ibang-iba sa Amerika. Bakit? Dahil mas malaki ang bilang nila ron. Ang mga pangunahing lungsod ng Manchester, Birmingham, Leicester, Bradford at London ay may umaabot sa 2 digit ang porsyento ng mga Muslim. 2 digit talaga. Ang Canada ay isa pang halimbawa. Canada. Meron ba mga taga-Canada sa mga nanonood? Mississauga? Calgary. Mississauga. Ang Mississauga ay nakakagulat na 15% Muslim. Nakakagulat na 15% Muslim. Paano hindi nababahala ang mga tanga sa kaliwa? Paano? Ano sa tingin mo ang gagawin nila? Nakatuon sila sa pagpaparami ng kanilang bilang. Alam nila ang ginagawa nila. Sinasabi na nila sa iyo kung anong layunin nila sa huli. Higit pa ito sa pagiging sobrang maawain na parang nagpapakamatay. Mayroong isang buong, alam mo na, lugar na may 400 tindahan. Hindi ito pagiging sobrang maawain na parang nagpapakamatay. Ito ay isang pagkahumaling na mapanira sa sarili. Nakikita mo sa mga tindahan ng Arabo, 400. Ano nga ulit ang tawag doon sa lugar na yon? Ridgeway Ridgeway at Walnut. Parang hindi ka panipaniwala. Pupunta ka doon, parang nasa Karachi ka. O Hyderabad o parang ganon. Talagang namangha ako. Hamburg at Berlin, mahigit 10% Muslim.
Nung nagmamaneho ako sa Hamburg, sinabi sa akin ng aking host sa kalsadang ito na dinadaanan natin, mayroong mahigit 50 musalla. 50 sa ilang milya lang, isang kalsada, isang pangunahing kalsada. 50 lugar para magdasal. Sabi ko, hindi, nagbibiro ka lang. 15 lang siguro. Hindi, 50 talaga, sabi niya. Ang Frankfurt na sentro ng pandaigdigang kalakalan ay talagang magugulat ka. Tinatayang 15% ng Frankfurt ay Muslim. Hindi ka panipaniwala. Muli, ang mga estadistika ay ganito at nakikita mo ito. Hindi ito nangyari. Hindi nila nasakop sa pamamagitan ng kanilang mga hukbo, kahit matagal na nila itong sinusubukan. Pinangarap nila ito ng sobra. Nakuha nila ito dahil masyadong naging liberal ang kanduran. Maniniwala ang kanduran sa pluralismo at inisip nila na hindi ito mahalaga. Ang mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo ay maaring pumunta at makinabang sa pluralismo ng kanduran at magiging maayos ang lahat. Panahon na para magising mga kaibigan. Hindi ito panahon para maging kampante. Maaari kong iparinig sa inyo ang daan-daang ganitong mga video kung saan direkta nilang sinabi kung ano ang mga plano nila. At ngayon, nakikita na natin na nagkakatotoo ang mga planong ito. Natutokso akong sabihin parang slow motion, pero hindi nga ito slow motion. Sa totoo lang, ang mga plano nila ay mabilis na natutupad sa hindi kapanipaniwalang bilis. Una, inilagay nila si Sadikan at pagkatapos si Ma'am Dani, alam mo, yung mga Muslim na nagsusuot ng lipstick. Maiintindihan kung isipin mong, hindi, baka mga nominal na Muslim lang sila at basta-basta lang binabanggit sina Buddha, Gandhi at Muhammad at alam mo, sila ay tunay na sosyalista at komunista. Yon ang unang yugto para lang palambutin ka. At ngayon, ipinapakilala na nila ang mga matitinding Islamist na nagsasalita tungkol sa pagbabalik ng karahasan sa kanilang politika na sumisipi mula sa Quran sa wikang Arabe bilang mga pinagmumulan ng karunungan. At pagkatapos, may mga tanga tayong katulad nito. Tingnan mo na lang ang kanyang pangangatwiran. Paki-explain naman sa akin kung bakit masama ang pagkakaroon ng mga Muslim sa Dearborn, Michigan. Wala naman silang ginagawang masama. At kung meron man, may mapatunay nga na mali ako. Siguro nalilito lang talaga ako kung bakit ang daming galit at rasismo at parang, iwan ko, parang sinasabi ng iba na sinasakop ng mga Muslim ang Dearborn o Detroit kung ano man. Hindi ko talaga maintindihan. Kapag umabot sa ganitong antas ng kabobohan ng isang sibilisasyon, siguro nga nararapat lang itong masakop. Pero ang maganda dito, sa palagay ko, pababa na ang bilang nila. Karaniwang mga kaliwa, karaniwang mga liberal na talagang may mabuting intensyon. Ibig kong sabihin, si ate, wala naman siyang masamang sinabi based sa tradisyonal na western na mga halaga. Hindi tayo dapat maging racist. Dapat nating yakapin ang lahat. Pero kailangan siyang turuan. Kailangan niya makita kung anong nangyayari kapag ang Islam ang namayani. Hindi mo tinutukoy ang isang individual na Muslim. Ang isang individual na Muslim ay maaring mabuting tao o masamang tao. Pero kapag nagsama-sama sila, saan mang lugar na may malaking bilang ng mga Muslim, tapos na ang laban. Tapos ng laban. Tingnan mo ang Lebanon. Ano ang nangyari? Tingnan mo ang nangyari sa Lebanon. Tingnan mo ang nangyari sa Iran. Tingnan mo ang nangyayari sa ilang bahagi ng London. At para sagutin ang tanong niya, ano bang masama kung mga Muslim ang mangibabaw? At babae siya. Baka ito ang sagot. May pisikal na pangangailangan ng asawa at hindi siya handang ibigay ang sarili niya para sa asawa. May dahilan ba siya, medical na dahilan o valid na dahilan? Wala. Ayaw lang talaga niya. Kaya kung wala siyang medical na dahilan, wala siyang psychological na dahilan, wala siyang kahit anong dahilan, wala siyang karapatang tumangging makipagtalik. Meron lang tayong limitadong paraan. Kung gusto mong masolusyonan ang sitwasyong ito, magsimula ka sa unang hakbang. Ikaw ang may pinakamagandang pag-uugali. Alam mo, gumamit ka ng magandang salita at subukan mong pasayahin siya. Tingnan mo kung ano ang bumabagabag sa kanya. Sabihin natin, sinubukan mo ang unang hakbang. Talagang ginawa Naging maayos mo, naman. lumampas ka pa sa inaasahan, sinubukan mong pasayahin siya at ayusin ang sitwasyon. Matigas pa rin ang ulo niya. Ayaw niya makipagtalik sa'yo, sinasabi. Wala siyang pakialam, pinapabayaan ka niya. Hindi siya pumapayag sa pakikipagtalik. Ano ang ikalawang hakbang? At iwanan sila sa higaan. Ang susunod na hakbang ay simulan mo nang maglagay ng pressure sa kanya. Ipaalam mo sa kanya na hindi katanggap-tanggap ang kanyang ugali. Kailangan niya ibuka ang kanyang mga hita sa madaling salita. Kung hindi pa rin gumana yon, sabi ng Quran, wadribuhum
Paluin sila. Kung hindi pa rin gumana, bilang huling paraan, paluin sila. Paluin si Hitler. Kaya ang sinasabi ng babaeng ito, ano bang masama kung sakaling ang mga Muslim ang mamuno? Ito ang masama. Ibig kong sabihin mga feminista, mga itim. Gays for Gaza, kayo dapat ang unang manindigan laban sa Islam. Kayo dapat kayong mag-alala kung sakaling sakupin ng Islam ang inyong bansa. Pero ewan ko, naniniwala ako na mas marami pang taong magigising dahil napansin ko na mas maraming tao na ngayon ang pinag-uusapan ng Islam kaysa dati. Nung nagsimula akong magsalita tungkol dito, karamihan sa mga paginakanduran ay umiwas ng tingin dahil, alam mo na, hindi magalang. Ayaw naming makialam sa relihiyon ng mga kayumanggi. Ayokong maging racist. Ayokong magmukhang racist o Islamophobe. Baka mawalan ako ng trabaho. Pero tapos na ang panahong yon. Ngayon, mas marami na tayong nakikitang tao na nagsasalita tungkol sa mga puntong iyon. Ngayon, mas marami na tayong nakikitang tao na binabanggit ang mga puntong ipinakilala natin halos 10 taon na ang nakalipas. At may iba pang mga tao na nagpakilala pa nito bago pa tayo. Tulad nito. Itanong ang mga tanong na ito sa mga Muslim. Iparamdam ninyong hindi sila komportable. Kung naniniwala sila sa isang bagay, pasabihin mo silang sabihin yon. Magkasundo sa isang bagay. Kung nagkasundo ang dalawang tao na magpakasal sa isa't isa, hindi ito masama kahit gaano pa sila katanda. Dahil Kaya yun ang sa ganung sinasabi kaso, ng aking ayos Islam. lang makipagtalik sa mga bata. Hindi, tingnan mo. Ulitin natin. Sinabi ko lang na 100%. Sige, ito ang problema. Kita mo, sige. Itong problema. Anong Anong pangalan pangalan mo? mo? Anong pangalan mo? Either, ayos lang. Oh, gusto kita. May pinagdadaanan kang labanan sa loob mo ngayon at nakikita ko dahil alam mong mali ang makipagtalik sa mga bata. Sa lahat ng pagkakataon, alam mong mali ito. Marami mga Muslim ang inaabuso ang anumang ipinag-utos sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Inaabuso nila iyon dahil sinasabi nila nasa Quran ito. Pero Kaya pare, alam mo naman ganun. mali alaga makipagtalik sa mga bata sa kahit anong sitwasyon. Naintindihan ko ang pakikibaka mo dyan. Sa labas ng kasal, Sa kahit mali. anong kaso, Isang sa loob man ng kasal 100% o sa labas ng kasal, walang pinagkaiba. Alam ko na ikaw, sa kaibuturan ng puso mo, sa dibdib mo, alam mong mali makipagtalik sa mga bata sa lahat ng pagkakataon. Ito na yung mabuting kalooban ng taong ito na lumalabas. Hindi. Hindi niya talaga iniisip yon. Tingnan mo siya. Wala siyang hiya kahit kaunti. At kaya dapat ka ring pumunta sa tindahan at dapat kang bumili ng isa sa mga ito. May isa pang bersyon nito kung saan sinabi niya talaga, hindi. Si Muhammad ay nagpakasal sa isang 9 na taong gulang na babae. Ayos lang yon. Ito ay alinman sa lalaking Muslim na ito o sa iba pang lalaking Muslim. Gawing hindi sila komportable. Ibigay mo sa kanila ang mga tanong na ito. Dahil, hey, karapat dapat malaman ng mundo ang katotohanan. Kung naniniwala ka sa isang bagay, panindigan mo ito. At sabihin mo ito. Kaya sa tingin ko, madaling matatalo si Abdul al-Said sa isang debate. Ilabas ang mga baho ng Islam. Wala siyang mapagtataguan. Mapipilitan siyang ipagtanggol ito.